Si Sir, meron siyang naka-MU nga, member ng Philippine Coast Guard. Pinag-aral niya. Ngayon, matapos niyang pag-aralin at member na ng Philippine Coast Guard, bigla na siyang tinalikuran at naglaho na parang bula. Pero na-trace natin kung nasaan siya ngayon. At gusto niyo po siya makausap, Sir. Yes po. Paano niyo po siya nakilala, Sir? Matanong Sa ko. online po, sir. Facebook. Anong trabaho niya noon, panahon yon? Wala po siyang trabaho. Dati pong Philippine Army po yun. Bali, siya, resign daw po. Airborne. Babae na airborne Opo. sa Philippine Army. Opo. Siga, bakit lumipat sa Coast Guard? Nag-resign nga po daw doon siya. Tapos, Kasi maging Philippine Coast Guard member. opo, parang ganun po. Nagsiseminar po siya. Paano po umabot ng 768,000 tuition po ito? Ang laki naman. Sa tingin ko po, naglalagay po sa Coast Guard group po yun. Huwag mo sabihin yun, sir. Baka bigla siya si Bakin. Ang laki yan. Parang tuition fee ng isang doktor yan ah. O, milyones na ha. Mahigit kalahating milyon. Ngayon, hindi niya na po siya nakausap. Hindi na. Kurang ka na. Hindi na po. Kailan po kayo huling nag-usap? May 18, 2023 po. Isang taon na. Opo. Nag-antay ko po dahil may usapan po kami sa undertaking po na magbabayad ng tuwing PD 5,000 po. Hindi Ano ba yun? Utang or may relasyon kasi kayo at after na makapag-graduate siya, Hindi. maging coast ka siya, kayo po ay naging magpapakasal na. imyo po. Hindi po, imyo lang po. MU lang talaga. Opo. At pumayag ka. Opo. May asawa po kayo. Meron po. Pero MU lang. Opo. May misis po siya. Hindi po alam ni misis na may ba't kayo mo sinabi? Wala ng misis to. Wala na. Late mo na ako binigyan ng note. Pero okay na malaman ni misis. Pero ang sisti, ayaw kanyang bayaran. Parang ganun po kasi nagtago na eh. Anong happiness na nakuha mo doon? Wala, tawagan lang po, video call kasi nagwampo ako eh. Sa Guam, Opo. malungkot ka kasi doon. Ka-video call mo siya pagkatapos. Yung chat lang po, video call, hindi naman palagi. Chat Pero po. may usapan ninyo na yung perang ibinibigay mo sa kanya palagi para sa pag-aaral niya o para maging Coast Guard, babayaran din niya. Opo, kasi sabi ko po, uwi ako ng January 2023, mag-loan ko po daw siya sa Upsly. Ma'am Ruby. Good afternoon po, Senator. Apo, ma'am, kilala niyo po si Mr. Renato Rasunabe? Yes, sir. Hello, Ruby? Yes, sir. Ay ma'am, Ano bang tawagan niyo? tumawag po ng lab sa akin yun. Panong love is, sir, sir man talaga yung tawagan ko sa inyo bilang respeto. Hindi po, ang nangyari po kasi, bakit ka biglang nawala? Usapan natin, magbayad ka ng every payday 5,000, hindi ka naman tumupad. Di ba, sir, nung nagbigay ka po sa akin noon, sabi mo kusang loob mo yung binibigay. Kasi Diyan nga, ka. sabi mo, ang pinanghawakan ko po sa inyo, is sinabi mong, tutulungan mo ako hanggang sa makapasok ako sa Philippine Coast Guard. Yun ang binitawan mong salita na Hindi. pinanghahawakan ko. Ngayon, nagtaka ako sa iyo dahil nung nalaman mong nakapasok na din ako, nagpunta ka na doon sa provost namin, kumbaga sa Sigiyas. Kaya nagulat ako. Nagalit ka na nung nakita kita nung pumunta ka. Kasi akala ko, parang binisita mo lang ako. Pero nagtaka ako, bakit nagpunta ka doon, nagalit ka dahil pinasigyas mo na pala ako. Kaya yun, sir, ang ano ko, wala naman tayong kasunduan na nagpirma ako sa inyo, 'di ba, na manghiram ako sa inyo, ganito. Ang sabi mo lang sa akin na pinanghawak ko talaga hanggang ngayon, na litong-lito ako bakit umabot sa ganito na parang napahamak pa talaga ako. Kasi sinabi mo na, dahil naawa ka sa akin. Kaya kung alam ko lang pala na ganun pala ang sitwasyon, parang ako pa yung mawawalan na ngayon ng trabaho dahil dyan sa ginawa mo. Nagulat na ako, hindi ko na maintindihan. May nangyari na ho ba sa inyo? Wala po, sir. So, nakilala mo siya sa online at matapos mo siya makilala, ang sinabi niya, tutulungan kita hanggang sa makapagtapos ka sa pagiging Coast Guard at libre at huwag ka magproblema kung bahala. Ganon. Parang ganon. Opo, yun ang sinabi niya sa akin, sir. Bakit ang isang lalaki tutulong sa isang babae na nakilala niya sa online at ang kapalit lang noon dahil sa naawa lang? Mabait talaga siya, sir. Siguro Niya. ma'am, dahil sabi niya, ang tawagan niyo dati, love, so meron siyang inaasahan in return. Sir, hindi naman po love yung tawagan namin. Sir talaga yung tawag ko sa kanya at ma'am din yung tawag niya sa akin. Sabi mo, ma'am, na pautang ng pera
Huwag kang matakot dahil babayaran kita. Yun ang sabi mo eh. Nagagalit ka dahil hindi na ako nagpapadala. Sabi mo, natatakot ka na hindi ka bayaran, ibabayaran kita dahil mag-loan ako sa Upsly. Bigyan kita ng 300, inasaan nung pag-uwi ko, wala naman. Paano ako makapag-loan? Dauna kayo doon pumunta sa Sigiyas para ireklamo ako. So hindi nila ako mabigyan ng non-pending case which is kailangan yun doon sa loan. May loan ako pero pwede pa ako mag-loan nun para sana ibigay sa iyo. Pero nauna ka na kasi doon eh. Kaya nga sabi ko, dapat hindi mo na siya sana doon nagreklamo para mabigay ko din sana sa iyo yung pera. Marami na ako natatanggap ng ganitong klaseng reklamo. Si babae, tinulungan ni lalaki, and then later on, si babae, naglaho na parang bula. Just because, sabi ni babae, nakapagsilbi naman ako sa iyo, nagkaroon tayo ng relasyon, nakuha mo naman ako, etc. Kaya sinasabi ko, tama nga naman lalaki. Nagkaroon ka ng relasyon, nag-sex kayo, and then ngayon, sisingilin mo, matapos na nakipag-break kayo, hindi ako papayag. In this case, wala pang nangyari sa inyo, so naniniwala ako na talagang utang yung pagbibigay niya ng pera sa iyo. Yung mga lalaki, especially mga foreigner, magbibigay ng pera yan because they're expecting something in return. Maliban na lang kung siya ay talagang mahilig tumulong na magbibigay ng pera ng walang kaabog-abog. Tulad sa amin dito, magbibigay kami ng walang kapalit, no problem, at hindi kami maniningil. Pero yung sa mga pangkaraniwan tao na hindi naman pasok sa yung kanilang advokasya sa public service, if they give you money, they're expecting something in return. Pinaasa mo siya. Kasi tinatawag-tawag mo siya ng love, pinapaasa mo siya na magkakaroon ka ng relasyon, illicit affair, na one day, nakita kayo, may mangyayari sa inyong dalawa. Sweet. Sir, hindi po ako ganung klaseng babae, sir. No, I'm not saying, don't put words into my mouth. The first time na niya ginawa ito sa iyo lang. Kung talagang philanthropist siya, tulad nila Ramon Ang ng mga Lucio Tan, mga Ayala na mga philanthropist o MVP, namimigay talaga scholarship and all, then I will believe you. Sir, ganito kasi yan, sir. Kaya nga ako kinat yung conversation namin noon, sir. Kasi alam ko sa side ko, sir, na hindi pwede. Kaya doon ako na galit sa kanya, sir, nung nagpakita na siya ng private part niya. Nagpakita siya ng private part. Nagpakita ka ng private part mo? Every time na video call siya, sir. So doon ako nagsimula, nang-i-stop ko yung ano namin kasi sabi ko, hindi pwede na maging kabit niya ako, sir, kasi hindi ako ganong klaseng babae. Kailan nag-umpisa yun? 2021 yun, sir. Yes, Kailan sir. siya huling nagbigay sa iyo? 2021 din, sir. Ilang beses siya nagpakita sa iyo ng ari niya? Twice, sir. So yung unang pagpapakita niya ng ari niya, anong ginawa mo? Pinatay ko agad yung call, sir, kasi ayaw kong tumingin ng ganong klaseng Okay. gano, sir. Pero kasi ang after inisip that, ko, tumanggap ka pa rin ng pera sa kanya. hindi na, sir. Mali. Ano po yung 2022 tayo nag-stop, August. Tapos sabihin mo, hindi, natural kami higaan, sir. Humiga kami. Siyempre, naka-brief ka. Okay. Kasi, kubol yun eh. Sa OFW, naka-brief ka, ngayon. Siyempre, nakagip yun. Alam mo, pakita, sibli naman ganun. Na nagpakita. Naka-underwear ka? Underwear po. Kasi bastos naman yun, sir. Oo, 100%. hindi Pangit yun, hindi sir. ganun yun. Tapos sabi niya 2021, 2022. No? Pero, after that, tuloy-tuloy ka pa nagpapadala sa kanya. Opo. Meron ka mga resibo. Nandyan po, kumpleto po lahat. Ma'am, Oh. dito magkaalamanan. Sabi mo, 2021, nagpakita siya ng ari. Granting totoo yung sinasabi mo, pero meron siyang resibo na hanggang 2022, nagpapadala pa rin siya. Sana nung unang pagpapakita niya ng ari, in-stop mo na, blinak mo na at hindi mo na siya kinakausap at nag-report ka pa kung kinakailangan para siya ay makasuhan. Meron daw siya resibo magpapatunay na hanggang 2022, tuloy-tuloy pa rin kayo nag-uusap at nagpapadala pa siya ng pera sa iyo. So meaning, tanggap mo. Hindi ko kasi matandaan, sir, kung 2021. Gusto nyo ba ito maayos o magmamatigas po kayo? Hindi naman po sa nagmamatigas, sir. Pinagtataguan mo na siya. Ngayon, gusto ko mag-usap kayo. Huwag mo na siyang taguan. Makikipag-usap po ako, sir. Good. Makikipag-usap ka sa boss mo sa Philippine Coast Guard. Dito kay Captain Christine Asis. Good afternoon, sir. Senator, sir. So ma'am, sasamahan po namin itong si Mr. Renato Lasunabe dyan po sa inyong tanggapan at pag-usapin po natin itong dalawa. Hopefully, they can come into an agreement na para hindi na lang po magkaroon ng kasuhan at hindi na humaba itong proseso na silang dalawa ay nag-aaway. Ano po? Yes, sir. Well noted, sir. Okay. Sige po, schedule po namin. Amicable settlement na lang siguro. Yes, sir. Yes, sir po.
Captain Christine Asis, magandang hapon po, madam. Good afternoon, sir. Thank you, sir, for the opportunity. Second class Ruby Abaob, madam. Kita-kita na lang po tayo doon sa tanggapan ni Captain Asis. Okay, ma'am? Yes, sir. Magandang hapon po, madam. Sige, Hi, sir. sir. Ayusin Good natin ito. afternoon Schedule po. natin. Maraming Sige. salamat, Yes, sir. sir. Yes, sir.